Awit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay 28 ng Enero, ay ating ginugunita si Santo Tomas de Aquino, isang pari at pantas ng simbahan. Sama po natin sa misa natin ngayon mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. Mga minamahal ko mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa may Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas de Aquino sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mong ang itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Subalit, ang mga haing ito pa nga ang taon-taoy nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan sapagkat ang dugo ng mga turo at ng mga kambing ay hindi nakapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manawag sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin.
Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugda ng mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kaniya sinabi, narito ako upang tuptin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtagoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang iyong salay, iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipo ng iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid.
sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siyang kong mga ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay nangangailangan ng isang malalim na pagpaunawa. Dahil hindi lang po ito makikita sa panglabas o dili kaya mapangibabaw na paglarawan kung ano ang kahulugan ng mga pagbasa. Ang pinakatima po natin sa ating mga pagbasa ay tungkol sa kalooban ng Diyos. Sinasabi sa ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo ng San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 35, sapagkat sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang kalooban ng Diyos sa lingwahe ng ating Panginoon, ang ating Panginoon po ay isang Hudyo at sa Hebreo-Aramaiko, ang kalooban ng Diyos ay ganito po ang pagkasalita. Ratson Hael. Ratson Hael. Ang Hael po ay Diyos, Ratson, kalooban. Na nasali naman sa Koinoco na Grigo, sapagkat ang atin pong mga pagbasa ay nasa Koinoco na Grigo, ang pinakaunang bersyon nito. Tilima Theo. Tilima, kalooban, Theo, mula sa salitang Theos, Diyos, na nasalin ni San Jeronimo, Voluntas Dei. Sa English po, the will of God. Sa ating salita, ang kalooban ng Diyos. Sa atin pong unang pagbasa, ang ating unang pagbasa ay mula sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 10. Ito ay isang komentaryo sa tinatawag na kalagayan noong kapanahunan sa pagkasulat sa sulat sa mga Hebreo, na ang mga tao ay nagkaroon ng iba't ibang balangkas kung paano mamuhay upang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at magkamit ng kaligtasan. Para sa mga Hudyo na makaluma o mga tradisyonal, gaya ng mga Parisiyo, mga Eskriba, Sadusiyo, at iba pang mga nasa sambayanan na makaluma, para sa kanila, ang pagtalima sa kalooban ng Diyos ay ang pagsabuhay sa tradisyon ng Torah. Ang Torah, ang kahulugan ng Torah ay kautusan. Ito yung mga 5 aklat ni Moises na tinatawag nating Pentateuco, at ito yung mga aklat na naroon ang kautusan ng Diyos, lalo tigit na sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at sa Deuteronomio Kapitulo 5 na naroon po yung 10 utos. At ang akala ng mga tradisyonal na mga Hudyo, ang pagtalima lang sa kalooban ng Diyos, at kung titingnan natin sa aklat ng Deuteronomio, naroon ang mga pag-aalay na susunugin, Holocaust, at itong alay na susunugin, pambayad sa kasalanan. Pero sinasabi ngayon sa ating unang pagbasa, na ang pagtalima sa kalooban ng Diyos, ang pagkaroon ng tunay na kaligtasan, ay hindi makamit sa pamagitan ng pagsabuhay ng balangkas ng Torah o balangkas ng kautusan. Bagkus sa pinibagong balangkas ng mga propita. At ano po yung balangkas ng mga propita? Kung babasahin po natin ang lahat ng mga aklat ng mga propita, lalo na sa aklat ni Propeta Isaiah at Amos, naroon po na ang susunuging handog ay hindi po ibig ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay una sa lahat ang buhay na matuwid, makatarungan at pagtalima sa kalooban ng Diyos.
pagtalima sa kalooban ng Diyos. Ang pagtalima sa kalooban ng Diyos ay tingnan po natin mamaya pagkatapos nitong ating pagtingin sa ating iba pang mga pagbasa na kung saan sa Salmo 39 na ang pagtalima sa kalooban ng Diyos ay siyang pagsunod, pagkinig at pagsunod. Pagkinig sa Diyos at pagsunod sa Kanya. At sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 3, verse 31 hanggang 35, ito naman ay isang tagpo na kung saan si Santa Maria at kasama ang mga kapatid. Ito pong mga kapatid, ito po yung generic na salita. Para sa mga Hudyo, mga kamag-anak ay tinatawag nila mga kapatid. Kuminsan, ginagawa rin natin yan dito sa atin sa Pilipinas na mga kapwa Pinoy natin, tinatawag natin kabayan o pag hindi, mga kapatid natin. Ganon din sa mga Hudyo na ang lahat ng kamag-anak nila ay tinatawag na kapatid. Ibig sabihin, si Santa Maria kasama yung mga kamag-anak ng ating Panginoon, nagpunta sila sa Capernaum. At Capernaum, maliit lang po ang bahay doon. Kapag kayo po'y pupunta sa may Syria, Filipe, at naroon yung ruins ng mga bahay na bato na maliliit, yun pong bahay ng ating Panginoon. Dito po yun. At ito yung pinuntahan ng Mahal na Birhen Maria kasama ang mga kamag-anak ng ating Panginoon at nagpunta na gusto sana siyang kausapin. Kaya ang sabi naman ng ating Panginoon, nung nagsabi, nariyan po sa labas ang iyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo. Ang ating Panginoon ay sumagot kaagad, sino ang aking ina at mga kapatid? Tinitingnan niya yung lahat ng nakikinig sa Kanya. Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Nagtuturo ang ating Panginoon. Kaya makita natin sa ating salmo ang pagkinig at ang pagsunod. Ang pagkinig sa ating Panginoon, samantalang siya'y nagtuturo, ang tinuturo niya ay bago. Bago kaya tinatawag na mabuting balita. Hindi na po ayon, masabi natin sa strikto na balangkas ng Torah o ng tradisyon na luma sa panahon ni Moises, ang pagtuturo ng ating Panginoon ay sa balangkas ng mga propita na kung saan ang pagtalima sa kalooban ng Diyos ay higit pa sa pagsabuhay ng tradisyon ng tinatawag na Torah. At ang tradisyon ng Torah o ng kautusan, pag-aalay ng susunugin para sa pambayad sa kasalanan. Pero sinasabi sa ating unang pagbasa, minsanan na lang ang pag-aalay ng kaligtasan, hindi po dahil sa mga turo at kambing, maligtas at malinis ang tao sa kaligtasan, bagkus ang alay ng ating poong Hesus Nazareno. Ulit mo po, alay ng ating poong Hesus Nazareno, siya'y namatay para sa atin upang tayo ay ligtas. Palakpakan po natin ang ating pong Hesus Nazareno na dahil sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay, tayo ay natubos, tayo ay naligtas. At naligtas tayo maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Kaya sinasabi, ang lahat ng tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ibig sabihin, kapag tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos na itinuturo ng ating Panginoon, na kanya pong itinuturo sa Ebanghelyo, ang ibig sabihin dito, maging bahagi tayo sa pamilya ng Diyos. Noong panahon ng ating Panginoon, under sila sa Roman Empire. At sa Roman Empire, bawal po ang clan. Ang clan, yung extended na pamilya, na ito yung malakihang pamilya na gaya na sa atin sa Pilipinas, mayroon din tayong extended na family. Pero dahil sa pagsakop ng Roman Empire sa kanila, ang ginagawa ng mga tao, kanila na pong nuclear na family, ibig sabihin tatay, nanay at mga anak, doon na lang upang maiwasan ang gulo. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, kanya pong ipinalawak uli. Ang tao ay naging makitid na sa pagtingin ng pamilya, pinalawak niya muli. At ang magiging bahagi ng pamilya
hindi lang yung nuclear family ni San Jose, ni Santa Maria at ating Panginoong Hesus. Ang pamilya ng Diyos ay lahat ng tumatalima sa kalooban ng Diyos. At ano po ang kalooban ng Diyos ayon sa pagtuturo ng ating Panginoon? Simple lang po. At doon po natin tingnan sa Ebanghelyo, ang sinasabi ng ating Panginoon, mayroon siyang bagong utos. Ebanghelyo San Juan, Kapitulo 15, verso 12, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At ito yung bagong utos na kung saan makita rin natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 22, verso 27 at 29, na una sa lahat, ibigin ang Diyos higit sa lahat, at Matthew chapter 22, verse 39, ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Ito yung bagong kautusan. Kapag makita po natin sa Exodus chapter 20 at Deuteronomy chapter 5, napakahaba yung kautusan na hindi naman talaga matawag nating 10 na kautusan. Mayroong mahaba pa doon at mayroon pang maiksi, pero hindi po 10. Marami po. Pero pag tingnan po natin, ang ating Panginoon ay nagbigay lang ng 2 na mahalaga na kautusan. Una, ang pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, ang pag-ibig sa kapwa kaya ng pag-ibig sa sarili. At dito, kapag tayo'y nabubuhay dito, tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos. At magkaroon tayo ng pamilya na malawakan. Hindi na nuclear na family, pamilya na malawakan na tayo ay naging bahagi na ng pamilya ng Diyos. At dahil pamilya ng Diyos, tayo ay magmana din sa katubusan na hindi na sa pamagitan ng alay ng mga turo at kambing na susunugin, bagkus naging pamilya tayo dahil binayaran ng buhay ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Nagbubo siya ng dugo para sa atin. Naghihirap siya para sa atin upang tayo ay maligtas. At ang kanyang kaligtasan ay para po sa ating lahat. Hindi lang po para sa iilan, para sa lahat na tumatalima sa kalooban ng Diyos, na ibig sabihin, iniibig ang Diyos higit sa lahat at minamahal ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Madaling sabihin, mahirap gawin, pero kapag ginagawa natin, tayo ay tumatalima sa kalooban ng Diyos at tayo ay nasa hanay ng pamilya na iniligtas. Salamat sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang mensahe ng kaligtasan ni Hesus at ng kanyang buhay ang ating pamantayan ng paghahanap sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang tumalima at mamuhay tayo sa kanyang mga aral at atin pong itutugon. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang ating pananampalataya naway palalimin natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban namang nasa langit. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Ang mga namatay naway makatanggap ng walang hanggang liwanag at walang hanggang kapahingahan.
Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din, ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Gawin mo kaming mga lingkod ng iyong kalooban. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming buhay panampalataya na ipinahahayag ng aming maubuting gawain. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaninto na marapat ni kay aming pasalamatan sa Pitan ni Kristo na aming Panginoon ngayong Santo Tomas de Aquino ay pinarangalan sa pumuhay niyang totoong uliran at paging maasahan sa panungkulan kay Jesu Kristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa palanging kaling iokol kaisa ng sabayan dito ay nagtitipon. Kay kaysa namang hel si awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbuwingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sumitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayunman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit naaray namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Berhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni Santo Tomas de Aquino, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Diyos na pain natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pupatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsangawa. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you fades and fails. Not to sight or taste or touch be credit, hearing only do we trust secure. I believe, for God the Son has said, the word of God forever shall endure. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you fades and fails. On the cross was veiled your Godhead splendor, in your manhood lies hidden too. Unto both alike my faith I render, and as to the contrite thief I soon. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. All my heart subdues itself before you, since it all before you fades and fails. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahang inundulot kay Santo Tomas de Aquino ng iyong paglingap na maasahan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay may naugnay sa iba't ibang social media platform o cross-posting sa iba't ibang paraan na huwag niyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng bigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain po ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin na ang Diyos ay magpapala sa inyong mga biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Kalooban ng Diyos, will of God, na sa salita ng ating Panginoon, Ratson Hael, at sa koino ko nagrigo
na pinaka-original na lumang tradisyon sa ating mga kasulatan ay Telemateo at sa Latin, Voluntas Dei, sa ating salita, kalooban ng Diyos, ay siyang dapat nating sundin sa pamagitan ng pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at pagmamahal sa ating kapwa-tao kaya ng pagmamahal sa ating sarili. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga ibagay ng basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa magitan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mong kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng bensyon ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ating pong. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintubo ka namin, araw mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.